Ang Adyas ay huling kautusan ng maglalalang sa lahat na gustong pumasok sa langit. Kailangan mag-adyas. Ang mundo ay baliktaran, mayroon liwanag at dilim. Tapusin itong video para malaman kung ano ang totoo. Ang salitang Adyas ay nanggagaling sa kalikasan sa pangalan ng tatlong mga babae sa tawag na Pilipinas. Ito sila Los, Bisay at Minda. Nakapaloob sa Adyas ang totoong pangalan ng maglalalang na Saida. Ito ang kanyang totoong pangalan, hindi ang nakasulat sa mga aklat, at kasama ang kanyang kalooban. Ito ang 27 na araw. Ituturo ito doon kung saan magsisimula ang tao, ano ang gagawin. Sa mga pangalan ng tatlong mga babae, nakalagay ang dami o numero ng mga tao na makapasok sa langit. Hindi ito propesya o hula, makikita at mababasa ang katotohanan. Hindi ito relihiyon, ito ay kautusan. Ito ang mga salita sa panahon. Binuksan na para malaman sa lahat ng mga tao sa buong mundo ang mga salita na nakalagay sa kalikasan o mga salita sa panahon. At ipaalam na malapit na magwakas ang mundo. Hindi ito pananakot. Mayroon itong katotohanan. Lahat ng sinasabi ko ay naka-upload na sa YouTube. Ito ang idinugtong sa pangalan ng tatlong mga babae. Ang Los on, ang Bisay as, ang Minda now. On as now. Ito ang tanda ng pagsisimula. Kapag binaliktad ang pagbasa, ay tanda ng katapusan, wansano o ulan. Hindi ito karaniwang ulan. Ito ay malalakas na buhos ng ulan. At ang kabaliktaran ng ulan ay init. Matitinding init ito. Ang mundo ay nasa on as now. Ang ibig sabihin ay maliwanag dahil naka-on. Hindi nakikita ang hangin at mainit lang ang maramdaman. Kapag ito ay na-off as now, ang ibig sabihin ay wakas. Ang mundo ay mabalot ng itim na hangin o magdidilim at uulan ng apoy. Hindi ito propesya o hula at pananakot. Nakikita at nababasa ang katotohanan. Ito ang magpapatunay na mayroon wakas ang mundo. Ang North, West, East at South. Ito ay news. Ang East, sunrise. Ang E, nightcam. Ang W word, ang E, end. Maraming mga tao na nagsisisi sa kasalanan, humihingi ng pabor. Sila ay pupunta sa simbahan. Mula pintuan ng simbahan ay maglalakad sila ng tuhod o nakaluhod patungo sa altar. Mayroon din nakadipa at nakadapa ang mga kamay. Lahat ng mga ginagawa nila ay hindi ayon sa kalooban na maglalalang. Ang sinabi ni Kristo Jesus ay dalawa. Una, hindi makapasok sa langit kung hindi makainom sa tubig na mayroon espiritu. Ang pangalawa, walang sinong tao na makaparoon sa kanyang ama na nasa langit kung hindi gagawa sa kalooban ng kanyang ama. Ang malakas na tinig doon sa didsi nagsasabi, sundin ang kanyang sinasabi. Ang tinig na iyon ay galing sa maglalalang. Kaya ako ay narito para magturo sa lahat ng mga sinabi niya. Makikita at mababasa ang katotohanan na nakalagay sa kalikasan. Nag-iisa lang ako sa buong mundo na mayroon alam tungkol dito. Hindi ako namimilit ng tao. Ang pintuan ng paraiso sa langit ay nasa Pilipinas. Hindi ito nakikita ng mga mata, ngunit alam ko. Gusto kong malaman kung marami ba ang maniniwala at papasok sa langit. I-click ang like. Salamat. Ano ang misyon ng mga tao na papasok sa langit? Manghikayat sa mga bulag. Lahat ng naniniwala sa mga aklat, sila ay bulag sa katotohanan. Huwag mamilit sa ayaw. Maniwala. Ito ay kautusan, hindi relihiyon. Meron akong in-upload sa YouTube sa panahon ng Christmas o December. Sa henerasyon ngayon ng mga tao ay wala nang nakaalam kung bakit sa panahon na ito ay naglalagay ang mga tao ng dekorasyon sa kanilang bahay. Ang alam nila dahil panahon ng Pasko o pagsilang
kay Kristo Jesus. Ang paglalagay ng mga dekorasyon sa tahanan ay pagpupuri at pagpapasalamat sa maglalalang. Hindi ito nakasulat sa mga aklat dahil ang nagsulat ay walang alam tungkol dito. Para malinaw at malaman ang katotohanan, type sa YouTube, Minandro Heavenly News, i-click ang aking picture at video. Simulan ang pagbasa sa umpisa sa mga in-upload kong mga video. Ito ang Christmas message. Mayroon maririnig na nagre-ring, makikita ang speaker. Yan ang tanda na tinatawag na ni Kristo Jesus ang mga tao na gustong pumasok sa langit. At mayroon din akong voice over. Ito ay para lang doon sa tumatalima o naniniwala. Ang ayaw ay hindi pinipilit. At para lang ito sa pares na babae at lalaki o mag-asawa. At doon sa mga walang pinakisama sa buhay na mayroon anak, lalaki o babae. Ang NMKI sa tawag na Omega Alpha, ang bawat isa sa kanila ay mayroon ibinigay na kautusan ang maglalalang. Ang Noah, ang utos ay huwag ipakain ang marumi. Ang Moises, ito ang 10 mga utos. Ang Kristo Jesus, sundin ang kanyang sinasabi. Ang Iglesia, ito ang huling utos na nakalagay sa kalikasan o salita sa mga panahon. Adyas. Mayroon akong tanong doon sa mga scientists tungkol sa ozone layer na nabubutas dahil diyan nagkaroon ng climate change ang mundo. Unang tanong, nakikita ba ang ozone layer? Pangalawa, noong nagpunta sa buwan ang mga astronaut, saan sila dumaan? Ang mga tao ay mayroon dalawang mapagpipilian o paniwalaan. Doon ba siya sa mga aklat na ginagamit ng mga magwawali na walang nakikita at ipinapaliwanag na binabasa lang? O sa nakalagay sa kalikasan na tawag na salita sa panahon na aking ipinapaliwanag at nakikita at nababasa? Paalala, huwag kayong maniwala na ang anghel ay mayroon pakpak. Walang tao na nakakilala sa anghel. Maniwala sa nakikita, huwag sa balita. Tandaan, ang buhay na walang hanggang ay ginagawa, hindi nakukuha sa dasal. Nagbibigay ng mga halimbawa, humingi at ikaw ay bibigyan, kumatok at ikaw ay bubuksan, maghanap at ikaw ay makakasumpong. Walang sinabi na magdasal para ikaw ay mabigyan. Ang mga pagdarasal na iyan ay gawa lang ng tao. Walang kautusan ang mga anghel na magsulat. Ikaw, saan ka maniwala o ano ang pipiliin mo? Biblia, Quran at Orthodox, etc. na hindi mo alam sino ang nagsulat o sa mga sinasabi ko na nanggaling sa kalikasan at hindi hula. Kung sakali ito ang napili mo, ang mga sinasabi ko, huwag mong patagalin dahil mayroon ka pang mga gagawin. Uminom ng tubig na mayroon espiritu at ang kalooban na maglalang na 7 na araw. Ang kailangan kung gusto mong makaligtas, malapit na ang mundo sa hangganan, wakas. Tumawag sa mag-text sa akin para sa schedule sa cellphone number 0953-002-3408 kung kailan magbibigay ng schedule at anong lugar dito sa Pilipinas at pangalan ng opisina o gusali na pupuntahan. Kailangan ng schedule para hindi magkagulo dahil limitado lang ang mga tao sa pag-inom ng tubig na mayroong espiritu. Basahin muna ang mga ina-upload kong mga video kung paano at ano ang kailangan para makainom ng tubig na mayroon espiritu. I-type sa YouTube, Minandro Heavenly News, i-click ang aking picture at video. Salamat.